Hi, good morning. Okay, so straight to the point na tayo today kung ano pa yung message ni God sa atin through our Mass today. Okay, ang unang message niya is evil is all around us on this world. We must be wise to see it. Totoo po to kasi hindi naman po sa nagmamalinis ako or anything pero kahit naman po araw-araw sa paligid po natin, kahit nga mga kamag-anak natin, mga kasama natin sa trabaho, mga nakikita natin sa mga paligid natin, meron ka talaga makikitang kasamaan sa mundo na ito. Actually, parang nga lahat ng tao ngayon, parang okay lang maging or gumawa ng masamang mga bagay. Kasi like nasabi nga ni Father kanina sa misa na natatanda ko yun, parang na babawasan or na de-synthesize ang evil or kasamaan through sa panahon ngayon. Like, sa nakikita natin sa mga social media, sa mga TV, sa mga Facebook, or sa mga ibang bagay na nakikita natin sa internet, parang nagiging baliwala na rin yung gumawa ng kasamaan. Kumbaga parang okay lang gumawa ng kasamaan, di naman ganun kasama yan. Or ang kasi ginagawa naman rin ng ibang mga tao to eh. So parang hindi na siya ganun kasama. So ito ang ibig sabihin na evil is all around us in this world. Kaya dapat maging wise po tayo to see it. And syempre, may choice naman tayo na hindi natin gawin po yun, mga kasamaan na yun. Yun ang isang mensahe ng Diyos ngayon today. Okay? Number two, good will always overcome evil. Totoo to. Kaso minsan, naisip natin, parang bakit ang tagal na mangyari na ang mabuti nananalo sa kasamaan. So, siguro ako, sa tingin ko, talagang may plano ang Diyos kung kailan magagampanan ng kabutihan ang kanyang work na matalo ang evil. So, dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa na laging ang kabutihan ay matatalo niya ang kasamaan. Okay? The third message for today is we must unite with each other to do good things, to try to overcome evil in our world today. Siguro hindi naman kayo lingid na may mga viral na storya ngayon sa buhay natin na nakikita na sa news at sa TV, like yung mga taong naglaloko sa mga pera or nagsa-scam ng mga tao na nagloloko sila na mag-invest kayo dito sa akin para lumaki yung inyong interest. Pero sa totoo lang, niloloko lang pala sila. Kasi ngayon parang ang dami na kasing tao ngayon na parang ang ginagawang Diyos ay pera. So, hindi naman po maganda yun. Dapat talaga ang pera gamitin natin sa tama at kabutihan. Huwag po tayong magpapasilaw sa pera at dahil doon gagawa pa tayo ng kasamaan sa kapwa natin para lang yumaman or dumami ang ating pera or mapakita sa ibang tao na umaasenso sa'yo. Dapat hindi gano'n. May honest way naman na umasenso sa buhay. Medyo mahirap lang nga, pero I think yun ang dapat natin gawin talaga sa buhay po natin. And tungkol naman sa we must unite, siyempre, marami naman pong mababait na tao sa mundo na 'to, eh. Kailangan lang talaga is huwag silang matakot na pakitang laging gumagawa sila ng kabutihan at magsama-sama po tayong, mga taong gumagawa ng kabutihan para magtulungan na matalo rin yung mga maling ginagawa sa mundo na 'to. Lalo na now, ang daming giyera sa Middle East, do'n nga sa Israel ulit. Sana nga magkaroon ng kasunduan or solusyon sa problema na 'yan kasi parang lumalala na siya everyday. Okay, so let's end again with a simple prayer. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray na sana po ay tulungan niyo po kaming maging wise in our daily choices na kahit may nakikita po kaming kasamaan na nangyayari po sa paligid namin, wag po namin gayahin or gumawa po kami ng way na ma-overcome yun at matalo po yung mga kasama na yun. Ah, Alam ko po Lord na marami pong temptations sa mga buhay po namin dito sa mundo na to. And hopefully, matulungan niyo po kami na ma-realize na wag na po namin gawin yung mga temptations na yun kasi hindi naman yun yung tama. Plus, like sabi niyo nga, kung gusto namin kayo sundan sa buhay niyo, talagang mahihirapan kami at isa na rin yun na siyempre dapat hindi kami gumawa ng kasamaan sa lahat, pati sa kapwa po namin. And
Maraming salamat po ulit for this week na lahat kami na nagwo-work or may ginagawa po importante sa buhay po namin ay na hopefully nagawa po namin ng tama po yung work namin, and tulungan niyo po kaming makapag-relax ngayong weekend at magawa po namin yung gusto po namin with our families. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, thank you po ulit sa pakikinig niyo po sa akin. Friday na po yun. So, happy weekend and hopefully magustuhan niyo po yung weekend niyo. Ingat po kayo lahat. And as usual, let's end with our daily thank you prayer. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.